No sé exactamente qué pasó, que todo de repente ya cambió. En nuestro diariamente lo bonito tristemente terminó. ¿A dónde va nuestro amor? Si cada día se va muriendo la flor de tu alegría, ¿a dónde va nuestro amor? Yo me pregunto, en nuestro cielo hay un sol en agonía. Sige, bilisan nyo! Bilisan nyo! Sir Pedro! Minahon ka! Ano nangyari, Sir Gael? Anong nangyari? Nabaril siya sa paangaso. Ano mangyayari sa kanya? Hindi ko pa alam sa ngayon. Hindi ko maintindihan kung paano ito nangyari. Sinasabi ko sa inyo, aksidente nangyari. Magandang umaga. Napaka-wild nung party natin kagabi, hindi ba? Hoy, Uncle, pwede ba kalimutan na lang natin yung kagabi? Mukhang maganda yata ang mood mo ngayong umaga. Kung hindi mo piniling magmukmuk sa iyong kwarto at sumamang mag-party sa amin kagabi, edi sana masaya ka ngayong umaga, Federica. Ha? Shh, pwede ba hinaan niyo yung boses niyo? May tatanong nga pala ako sa iyo. Sabihin mo nga, Ang ano? anong ginawa mo sa kwarto ni Mama kagabi? Sinabi ko na, sa loob lang ng kwarto ng mama mo ang tanging lugar na hindi ko kayo maririnig. Bakit parang napaka-defensive mo ata? Sigurado ko bang pumunta ka ron para hindi galawin ang mga gamit ni Mama? Talaga? Talaga? At bakit naman? Dahil sa lahat ng taong nakatira sa bahay na to, ikaw lang ang naglakas ng loob na pumasok doon. Maliban na lang sa'yo, seryo. Talaga. Isinama mo yung babae mo ron, di ba? Maaari ba huwag mong baguhin ang usapan? Sinabi ko na sa'yo. Kaya kami pumunta roon dahil gusto kong ipakita ang view mula roon sa... Uncle, please, hinaan niyo yung boses niyo, okay? Roxana, sabi ko naman kasi sa'yo na masama ang sobrang Pwede ba, alak at... Wakina? Hindi ko kailangan ng opinion mo. Bigyan mo na ako ng breakfast ngayon na. Sandali na lang. Nagluluto pa sila. Simona! Simona! Ano po yon? Nakita mo ba si Benito? Hindi ko po siya nakikita pero sa palagay ko nasa paligid Mukhang lang. nagkakasundo kayong dalawa ng driver. Napaka-friendly mo talaga, Roxy. Ha? Federica, pwede ba tigilan mo na ako? Kailangan ko kasing lumabas pero wala si Ramiro at Fidel dito. Oo, sa palagay ko, hinahanap mo lang kasi siya. Para naman makalabas kayo o maglaro kung saan. Hoy! Simona, sabihin mo kay Benito ngayon din na hinahanap ko siya. Tsaka puntahan mo na siya. Opo, Ma'am Roxana. Ay, makaalis na nga. Napansin mo ba na habang tumatagal kayo rito sa pamamahay ni Mama, pagulo tayo ng pagulo? Natural na sa atin yun. Federica, nabanggit ko na ba sa iyo kung bakit hindi kita gusto? Hindi pa. Hindi kita gusto dahil sa tingin ko ikaw yung tipo ng tao na maraming binabalak sa likod ng lahat. Ay, ang galing naman. Dahil yan din ang dahilan kung bakit ayaw ko sa'yo. Ganun Oo, ba? pero sa palagay ko, ikaw yung taong mahilig ipahiya ang sarili niya sa harap ng ibang tao. At least hindi ako nagpapanggap na katulad mo. Dahil hindi tulad mo, tapat ako sa sarili ko. Hindi tulad mo. Yan ang opinion mo. Hindi yun opinyon. Isa kang ahas na naghihintay lang ng pagkakataong manuklaw. Naalala ko pa po nung magkasintahan pa sina Aitana at Pedro. Ako rin. Excited na tayong lahat sa kasal nilang dalawa. Alam kong wala pa nung opisyal na usapan, pero engaged na noon sina Aitana at Pedro. Pero hindi natuloy ang kasal nila, di ba? Oo. Biglaan na lang nilang kinansel ang kasal. Sa tingin ko, nagsawa sila sa isa't isa. Pero naniniwala pa rin ako na si Aitana ang tamang babae para kay Pedro. Pero bakit sila naghiwalay? Yun ang hindi ko maintindihan. Wala naman sinabi sa akin si Pedro kung bakit, pero
Sa pagkakaintindi ko, naging masyadong selosa si Aitana, kaya palagi silang nag-aaway. Kung ano man yon, siguradong may pinag-ugatan yon, di ba? Hindi ko alam. Alam kong nasaktan silang dalawa. Pero sa totoo lang, sa palagay ko, mahal pa rin nila ang isa't isa. At Pero sa palagay ko naman nakamove on na si Pedro sa kanya. Dahil single pa rin siya ngayon. siguro nga. Sa palagay ko, malaking maitutulong ni Aitana kay Pedro. Dahil madami ng pinagdadaanan ng aking apo at kailangan niya ng isang babae na handang dumamay sa kanya sa lahat ng oras. Ay, ang apo ko. Ate Fiorella, pakiusap naman, huminahon ka Sir lang. Pedro, Gianna, pasensya na, pero hindi ko kaya. Kayanin mo, ate. Walang mangyayari kung mag-aalala ka. Kaya umayos ka bago kanila mapansin. Eh ano kung mapansin nila, ha? Mahal ko si Sir Pedro. Wala akong pakialam sa iniisip nila dahil siya lang ang mahalaga sa akin. Ate, hinaan mo ang boses mo. Pero yun ang nararamdaman ko, Gianna. Tama na, baka mapahamak ka niyan. Hindi ko sarili ko. Tumigil ka na, ate. Relax ka Sir lang. Gael, ano bang nangyari? Sa tingin ko naligo si Pedro at napunta siya sa isang lugar na hindi ligtas. Kung kaya't tinamaan siya ng bala. At kasalanan niya ba yon? Pwede mo sabihin mo sa akin bakit pumunta rin si Sir Pedro? Bakit siya nangangasa ron? Tama na, Okay, ate. sige. Huminahon ka lang. Tama ka. Dapat nga huminahon ako. Pero nag-aalala ako. St. Piaggio. Relax ka lang. Magiging okay rin siya. Iligtas niyo po si Sir Pedro. Kawawang Pedro. Dapat sabihin natin ito kay Mrs. Eloisa. Hindi. Dahil walang magandang maidudulot yun. Pero malalaman niya rin naman, hindi ba? Paano kung mamatay siya? Huwag kang magsalita ng ganyan, Sonia. Hindi siya mamamatay. Paano mo nasabi, ha? Hintayin na lang natin ang sasabihin ng mga doktor. Dapat ba nating ipalam to sa mga otoridad? Hindi! Hindi na kailangan, Sonia. Sigurado ko aayusin ni Dante to. Mas maganda sana kung hindi kakalat sa ibang tao ang pangyayari ito. Dahil ayaw ng pamilya Angeles na lumikha ng anumang eskandalo. Pero parte pa rin si Mrs. Angeles ng pamilya nila, di ba? Ganun na nga, pero kung malalaman niya, baka makaapekto yun sa kalusugan niya. Sangayon ako dyan. Alam mo, ang pamilya Angeles ay isang pamilyang napaka-maimpluwensya. Kaya naman, hanggat maaari pwede ba nating itago ang nangyari sa araw na ito sa pagitan nating dalawa? Pasensya na. Pero kapag nabaril kasi ang isang pasyente at dinala siya sa isang ospital, obligado ang mga otoridad na mag-imbestiga sa mga nangyari. Naiintindihan ko. Pero aksidente lang ang nangyari. Kung ganun, wala na kayong dapat ipag-alala. Isa pa, ang mga otoridad na bahalang umayos ng lahat. Pero sa pagitan lang natin, wala bang paraan para maayos natin ito? Alam mo ba ito? Pwede kitang arestuhin dahil sa sinabi mo. At pwede kitang kasuhan ng extortion dahil doon. Ano bang sinasabi mo dyan? Hindi kita sinusubukang suhulan. Hinihiling ko lang ang iyong konsiderasyon at unawa para sa kapakanan ng pamilya ng naaksidente. Walang iba makakaalam na nangyari. Mauna na ako. Federica, anong balita? Gumawa na ako ng kopya ng dokumento. Anong dokumento ang sinasabi mo? Yung dokumento na kinuha ko sa kahadiyero ni Eloisa. Yung dokumento na magpapatunay... Kalimutan mo na muna ang tungkol dyan dahil nasa ospital ngayon si Pedro. Ano? Malala pa siya. Oo, at siguradong si Osvaldo ang bumaril sa kanya. Kaya sinasabi niya aksidente yon. Oh, Diyos ko. Federica, hindi dapat malaman ni Eloisa ang nangyari. At bakit hindi ko pwedeng sabihin sa kanya, ha? Sasabihin ko sa kanyang lahat. Huwag mong gagawin yan dahil ako mapapahamak sa gagawin mo. Bakit naman? Hindi ikaw ang bumaril sa kanya, hindi ba? Ano yung kinatatakot mo? Dahil ako ang tagapagbantay ng pamilya, kaya naman sa akin niya ibubunto ng lahat ng sisi. At isa pa, aksidente ang nangyari at yun ang gusto kong isipin ni Eloisa. Pwede rin. Pero hindi yun kapanipaniwala kung galing yun kay Osvaldo. Hindi pa rin ako sigurado kung aksidente nga o hindi. Pero ang importante ngayon, mabuhay si Senyor Pedro. Tatawagan na lang ulit kita mamaya. Gusto kong magsimula na kayo ng pag-aayos ng mga lamesa sa labas at ihandaan na rin ang mga wine. Pietro, ikaw nang bahala na mag-ayos nan para sa akin, ha? Opo, ma'am. Sumunod ka sa akin. Sige po. Dito. Gusto ko na tumulong ka sa kusina, lalo na doon sa mga pasta. Maghanda na kayo ngayon. Opo, sir. Magandang umaga, Senyor Vittorio. Oh, ikaw pala, Reynaldo. Kumusta ka?
May kailangan ka ba, Reynaldo? Wala naman po. Naisip ko lang na dalawin kayo. Salamat. Kinagagalaw ko marinig yan. Masaya ako. Sa totoo lang, nakalimutan ko na ang pag-alis dito ni Benito. Mabuti naman ho. At isa pa, may nakuha na akong kapalit niya. At napakaganda niya. Totoo yun. Miss Diana. Sir. Halika muna rito sandali. Si Diana, ang bago kong assistant. Ikaw pala yan, Diana. Magkakilala ba kayong dalawa? Sino ang pamilya ni Mr. Pedro Angeles? Kami, Dok. Yun, Dok. Ang kondisyon niya ngayon ay umayos na. Mabuti naman. Pero under observation pa rin siya. Siya nga pala, Doktor. Pwede ba namin siya makita? Sa ngayon, hindi pa. Kapamilya niyo ba siya? Hindi, Doktor. Katulong lang ang babaeng yan sa bahay namin at dapat wala siya rito. Pasensya na kayo. Pero nandito kami dahil pinunta namin ng doktor na nirekomenda ni Sir Pedro. Kung gano'n naman pala, pwede niyo siyang dalawin mamaya. Salamat. Pwede raw natin siyang dalawin mamaya. Tama. Pero kayo, kailangan nyo muna humingi ng permiso bago nyo siya makita. Pero kailangan kong... Narinig niyo naman ang sinabi ng doktor. Pamilya lamang ni Pedro. Kaya naman bumalik na kayo doon sa bahay at gawin ang mga trabaho ninyo. Tayo na. Gian, sana maintindihan mo. Kailangan ko makita si Sir Pedro. Bukas yan. Kailangan niyo raw ako, Ma'am Roxana. Oo, pero kanina pang umaga yon. Pasensya na, pero ngayon ko lang nalaman. Hindi ako nasisiyahan sa serbisyo mo. At paano niyo nasabi yan? Hay, huwag kang magpanggap dyan dahil alam mo ang tinutukoy ko. Sabihin niyo na lang para mas maliwanag sa akin. Nakikita ko hindi ka naman interesado sa akin eh. Ang totoo kasi niyan, Ma'am Hindi ka Roxana... marunong makinig sa mga sinasabi ko sa'yo. Alam mo, didiretsahin na kita, Benito. Paalisin ko rito yung katulong oras na mahuli ko kayo. Sa pagkakaintindi ko, pinagsesilosan mo siya. Nagsaselos ako? Ang gusto ko lang sabihin sa'yo ay kapag lumapit ka pa ulit sa kanya, gagawa ko ng paraan para ma-deport siya pabalik sa Italy. Maliwanag? Selfie? Isa pa, Benito. Isa pa. Magkakilala kayong dalawa? Hindi ko ito inaasahan. Oo, dahil nakatira si Mang Reynaldo doon sa bahay na dating tinitira ng kaibigan ko. At lagi ko siya nakikita roon. Dating nakatira? Umalis siya? Hindi, iba kasi ang nangyari. Naawa talaga ako kay Miss Tanya. Naawa? Bakit? Namatay na kasi siya. Kung gano'n, pasensya. Nakakalungkot ang nangyari sa kanya dahil napakabait niyang bata. Masaya ako makita kayo. Mauna na po ako. Kumusta na nga pala ang anak mo? Ano ka mo? Anak niya? Diana, sabihin mo, akala ko ba'y wala ka pang anak? Paano nangyari ang sinabi mong aksidente, Osvaldo? Pumutok ng mag-isa yung baril. Ay, kung pumutok mag-isang baril mo, di ibig sabihin ligaw na bala pala yun. Dahil palaging nakatas ang baril mo, hindi ba? Ganun nga. Naghahanap ako ng target ko. At bigla na lang lumitaw si Pedro doon. Sa harapan mo mismo o doon sa lugar? Doon sa lugar. Sandali. Paglitaw niya, pinaputakan mo siya o... Bago mo ako pagbintangan, Sonia, marami kang mga bagay na kailangan mo ipaliwanag sa akin. Osvaldo, tungkol sa inyo. Anong sinasabi mo, ha? Umayos ka. Dahil alam ko na ang lahat. Mas mabuti kung sasabihin mo sa akin kung anong bagay na tinutukoy mo. May relasyon kayo ni Pedro. Bitiwan mo ako. Hindi totoo yan. Alam ko na nagkikita kayo doon sa hotel. Ano? Alam ko na ang lahat. Kaya binabalaan kita. Yan ang malaking pagkakamaling ginawa mo sa akin. Kawawa ka naman, Sir Pedro. Hindi ko alam kung ano mapapala mo sa pangangaso ng mga hayop sa kagubatan. Dahil hindi yun masaya. Buti walang oso ron. O kaya naman ahas.
Bakit pa kasi kailangan mong gawin yun? Sigurado akong gagaling ka. Dahil alam kong hindi ka niya pababayaan. Lalo na Saint Biagio. Ay, Sir Pedro. Dapat nanatili ka na lang sa loob ng bahay. Pero alam ko nagagaling ka. Sigurado yun. Kailangan mo pang mabuhay. Dahil magkasama pa tayong dalawa, di ba? Naniniwala ako, Sir Pedro, na makakabawi ka. Aalagaan ka ni Saint Biagio at tutulungan ka niya. Katulad ni Gianna. Pareho kayong gagaling. Sigurado yun. Dahil hindi papayag si Saint Biagio na mapako ang pangako mo sa aming dalawa. Alagaan niyo po si Sir Pedro. Ay naku, Diyos ko! Ano kaya nangyayari sa kanya? Kailangan ko tumawag ng doktor. Ako! Papasok sila rito sa loob. I-check niyo siya. Bilisan niyo. Dalihan niyo. Ayos na lagay niya? Maayos na, Doktor. Ano ito? Ito yung mga nanggaling sa simbahan? Baka nanggaling ang mga bagay na yan doon sa madring dumadalaw sa mga may sakit dito sa ospital. Okay, tayo na. Tayo na. Gagaling ka, Sir Pedro. Sigurado ako ron. Pakiusap si Saint Biagio. Alagaan niyo siya. Paalam, Sir Pedro. Osvaldo, sinabi ko naman sa'yo na hindi ako pumunta dun sa hotel ng kasama si Pedro o ng kung sino man. May nakakita sa inyo? Maniwala ka sa akin, sinungaling ang nagsabi sa inyan. Totoo yan. Makinig ka. Hindi, ikaw ang makinig. Nag-aagaw buhay ngayon ang pinsan mo dahil binaril mo siya. At ngayon pinagbibintangan mo pa siya. Sabihin mo sa akin ang katotohanan! Dahil asawa kita, Sonia. Ay, at ngayon bigla mo na akong naging asawa. Parang unfair naman yan matapos mo akong insultin ng paulit-ulit, Osvaldo. Naiintindihan ko na ngayon. Anong sinasabi mo? Malinaw na hindi aksidente ang nangyari kay Pedro kanina. Dahil binalak mo talaga siyang barilin nung pumunta kayo doon. Dahil nadala ka ng selos na nararamdaman mo, Osvaldo. Hindi. Wala yang katotohanan. Hindi ako naniniwala sa'yo. Sinabi ko na nga ba, Osvaldo? Hindi aksidente yung nangyari. Dahil sinadya mong barilin si Pedro, nagsiselos ka sa kanya. Isang aksidente nangyari kay Pedro kanina. Hindi ako naniniwala. Wala akong pakialam. Dahil alam mo ang totoo nangyari doon, Gael. Nakausap ko na ang mga otoridad. Magsisimula na ang investigasyon nila. Ano? Magtatanong lang sila. Gawin mo ang lahat para maniwala sila na ang nangyari ay aksidente. Iyon ang nangyari. Pasensya ka na talaga. Hindi ko inakalang... Mang Reynaldo, okay lang po yun. Hindi nyo naman po kasi nabalitaan ang nangyari sa anak ko. Normal lang na magtanong kayo. Pero pasensya ka na. At sana na may mapatawad mo ko.
Pumunta lang ako para bisitahin si Senyor Vittorio dito. At hindi ko alam na nandito ka rin pala. Naunawaan ko, pero... pasensya ka na. Dahil masakit pa rin. Naiintindihan kita. Dahil lang totoo niyan ay ako man... Sige na, Reynaldo. Mauna ka na. Mauna na ako. Pasensya na kung itinago ko ang tungkol sa aking anak. Sadyang napakasakit na nangyari sa akin at ayoko nang maalala pa ito. Diana, buhay mo yan. At ikaw ang bahala sa mga bagay na gusto mong ibahagi sa akin. Ang totoo, sasabihin ko dapat sa inyo. Pero pasensya na, dahil masakit pa rin. Alam ko pero gusto ko lang malaman kung sino ang ama ng anak mo. Basta na lang ako iniwan ng lalaki ngayon. Malas lang siguro ako sa mga lalaki. Huwag kang mag-alala, Diana. Sigurado ako magbabago na ang lahat ngayon. Ipinapangako ko yan. Makakaasa ka. Salamat dito, Gianna. Ibalik mo na to sa pinagkunan mo. Dahil baka mahuli nila tayo. Relax ka lang, Ate Fiorella. Nakuha ko mga to sa opisina ni Dr. Elizalde. Totoo ba yan? Nagpa-check up ka sa kanya? Opo, kanina lang. Habang nasa loob ka ng kwarto ni Sir Pedro. Kumusta raw? Anong sabi niya sa'yo, ha? Okay lang daw po ako, kaya wala kang dapat ipag-alala. Gumagaling na ako, ate. Ano pang sinabi niya? Sabihin mo na sa akin, Gianna. Matagal daw ang treatment, pero pagkatapos nun, unti-unti na raw akong gagaling at mawawala na ang sakit ko. Yun ang sabi niya. Gianna, huwag ka naman magalit sa akin. Kinakabahan kasi ako. Dahil sa nangyari kay Sir Pedro. Ate, kumusta ni siya? Inatake siya nang pumasok ako. Nag-aalala ako, Gianna. Naku, hindi maganda yun. Dapat natin itong sabihin kay Senyora Eloisa. Huwag, ate, dahil ayaw nila itong ipaalam sa kanya. Pero bakit naman? Narinig ko lang yun, Ate Fiorella. Sa palagay ko, kailangan natin itong sabihin sa kanya. Paborito niya si Sir Pedro. Kaya kailangan niya malaman ang nangyari. Hindi pwedeng gawin ang sinasabi mo. Isa pa, saan natin nahanapin si Senyora Eloisa? Hindi ko rin alam, Gianna, pero... Ano, huwag mo sabihin na tatanungin mo si Sir Dante. Huwag ka nang umasa sa taong yun, dahil kilala mo naman siya. Ang sasabihin nun, huwag kang makialam sa problema ng pamilya. Hanapin niyo ang kapayapaan sa inyo at pati na rin ang mga kinatatakutan niyo, kasama na ang mga kasalanan na nagawa niyo sa buhay ninyo. Ano yun? Hindi ako naniniwala sa'yo. Pero totoo yun, Santino. Dinadala ko ang anak mo. Pero hindi yun maaari. Gusto mo lang kunin ang atensyon ko. Santino, hindi lang ako may kasalanan sa nangyari. Kasalanan natin tong dalawa. Julieta, sabihin mo, anong binabalak mo ngayon? Hindi to pwedeng malaman sa amin. Dahil ang alam nila ay maayos ang lahat sa akin dito. Dito na muna ako, hanggang mga anak ako. At pagkatapos? Hindi pwedeng iuwi ang anak ko. Nakalimutan mo na bang malapit na akong ikasal kay Flavia? Kung gano'n, hindi mo paninindigan ang batang ito? Paninindigan ko yan! Pero kailangan natin umisip ng paraan. Ibig sabihin ba nun, hahayaan na lang natin siya? Hindi ko alam. Ewan ko. Pero yun lang ang naiisip kong paraan. Sinabi ko na sa'yong bawal kainin yan. Talaga? Nakabalik na ba si Fiorella? Hindi pa. Pero dapat nakabalik na sila mula sa doktor, di ba? Oo, sige. Aalamin ko. May pupuntahan ka ba? Hay, makikiraan nga po. Wala. Well, ihatid mo ako sa opisina, Benito. Pero wala naman kayong pasok dahil kaarawan ni Don Maximo ngayon. O talaga? Sabihin mo sa akin kung sino ang susundin mo, yung mga taga-opisina o yung mga taga-rito. Sige, handa ko lang po yung sasakyan, Ma'am Roxana. Kahit mamaya na, maghintay ka ng isang oras. At bago yan, gusto ko na sunduin mo ako sa may sauna bago tayo umalis, okay? See ya. Nasisiraan na tayo. Anong
nangyari, Reynaldo? Nagkita ba kayo ni Sir Vittorio? Ayoko nang pag-usapan pa yan. Ay, bakit naman? May nangyari ba? Nakita ko si Miss Diana. Yung kaibigan ni Miss Tanya. Yun yung dumadalaw sa kanya. Siguro nakapanganak na siya ngayon, oh. Yun ang akala ko. Kaya nga kinumusta ko ang anak niya. Ang sabi niya sa akin ay... Ay, wag mong sabihin na. Ganun na nga. Nakakaawa naman siya, Reynaldo. Alam ko yun. Kaya nga nahihiya ako nung sinabi niya sa akin yung balita tungkol sa pagkawala ng anak niya. Tama ka. Medyo nagtataka lang ako. Bakit naman? Dahil palagi ko nakikita ang nanay niya sa palengke kapag namimili ako. Eh ano naman ngayon? Eh hindi niya malang nabanggit sa akin. Siguro naaawa siya sa nangyari sa anak niya. Kaya naman hindi na siya nagabalang sabihin sa iba ang sinapit ng kanyang apo. Pero nagtataka pa rin ako sa kanila, Reynaldo. Ay, alam mo ba, Adela? Ganon din ang gagawin ko kung ako nasa kalagayan nila. Kawawang Diana dahil sa tingin ko, ipinaalala ko pa sa kanya ang bagay na yon. Si Mr. Pedro Angeles ay nasa kwarto na niya ngayon. Ay, salamat. Nagpapahinga na siya. Ay, salamat naman. Maraming salamat, Doktor. Napakaswerte, hindi ba? Pwede na ba kami dumalaw? Hindi ka ba makapaghintay? Pero pasensya ka na. Inoobserbahan pa siya. Tama ba ako, Doktor? Ang totoo, pwede na kayong pumasok. Pero iwasan niyo lang po na pagsilitain ng pasyente dahil inatake siya kanina. Talaga, Doktor? Malala ba yun? Hindi naman. Medyo mahina pa kasi siya. Kailangan niya ng pahinga. Ang lahat na gustong pumasok, kailangan humingi sa akin ng pahintulot para makapasok. At bakit? Nakausap ko yung pulis. At wala raw silang nakitang ebidensya na aksidente nangyari. Isa itong malaking kalokohan. Sumasang-ayon ako sa'yo dahil parang may nagtangka sa kanya. Hindi ba? Doktor, kailangan niyo maintindihan. Napakahalaga na makita ko si Sir Pedro. Ikaw? At bakit? Di ba sinabihan ko na kayo na bumalik na lang kayo sa bahay? At bakit andito pa rin kayo? Alam ko, pero kasi... Tumigil ka na. Huwag mo nang ituloy dahil hindi ko kailangan ng paliwanag. Pwede bang samahan mo ako, Osvaldo? Sino po bang pwede kong makausap? Ako po, Doktor. Diana, kailangan ko makita si Sir Pedro pagising niya. Ate, hindi natin pwedeng ulitin yung ginawa natin kanina. Isip pa sigurado magpapantay si Sir Dante sa pinto. Bumalik ka na sa bahay. Hetong pamasahe. Magtaksi Hindi, ka na. Ate Fiorella. Hindi ako aalis. Magkasama tayong babalik. Baka mapahama ka lang dito. Kilala mo nga ako, Gianna. Kaya lagi ako nandito, Ate Fiorella. Kailangan kitang bantayan. The subscriber is busy right now. Leave your message after the beep. Dante, tawagan mo ako agad dahil may nakita akong importante sa dokumento ni Eloisa. Apsa! Pasensya ka na. Hindi kita nakita. Ano, hindi. Kaya ko na to, seryo. Hindi na, Federica. Mabuti pang Well, tulungan no, kita dahil baka isipin mo na. Ako na. Ano ito, Federica? Mga papel lang yan. Oo, alam ko na mga papel yan. Pero anong nakasulat dyan? Well, hindi ko rin alam dahil pinakuha lang sa akin ng notaryo ang mga papel na to sa akin. Kung ganon, mauna na ako sa iyo, Federica. Sa susunod, tumingin ka sa dinadaanan mo. Isipin niyo mga bagay na dinadala niyo. Dahil ito na ang pagkakataon para baguhin niyo yun. Isipin niyong mabuti na nangyari ulit sa inyo ang mga karanasang pinagsisisihan niyo. Ganyan na. Subukan niyong itama ang mga mali ninyo at pagsisihan niyo ang lahat ng iyon. Wag, Maximo. Huwag mong alisin yan. Para mo ng awa. Tapusin mo na ako, Eloisa. Hindi, mahal ko. Hindi ko kaya ipagagawa mo sa akin. Kung mahal mo ako, gawin mo yon. Eloisa, pakiusap. Pero huwag kang mawala ng pag-asa. Hindi ko na kaya itong tiisin pa. Dahil unti-unti na akong pinapatay ng sakit ko. Huwag kang magsalita. Wala nang gamot sa sakit kong ito. Tanggap ko na. Lakasan mo ang loob mo, Maximo. Pag-asa sa mahal ko. Mas mahaba pang buhay. Pero hindi ko na kaya mabuhay ng ganito. Dante! Hindi ko kaya. Hindi ko kaya.
Hindi ko na kaya ito. Inuutosan kitang sundin ang hiling niya. Nakikiusap ako. Kung mahal mo ko talaga. Hindi ko talaga Sa ngalan ng pagmamahal mo sa akin, Eloisa, nakikiusap ako sa iyo. Sige na, Eloisa. Pero hindi ko kayang gawin yun sa iyo. Hindi ko na kayang tisip masakit. Tapusin mo na ang paghihirap ko na nakikiusap ko. Paala, mahal ko. Hindi kita makakalimutan. Mahal na mahal kita. Pakiusap. Hindi ko talaga kaya, Maximo. Sige na. Mahal na mahal ko, Maximo. Maximo, mahal ko. Bakit kailangan mo gawin sa akin to? Mahal na mahal kita. Eloisa! Eloisa, ano nangyayari sa'yo? O Diyos ko! O Diyos ko! O Diyos ko! Tulungan ninyo ako! Eloisa! 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 Ma'am Roxana? Ma'am Roxana, inihanda ko na po yung kotse. Ma'am Roxana? Sabihin niyo na lang kung aalis na po tayo. Okay lang kaya siya doon? Ano na naman? Pasensya na, 1 oras na po kasi. Nakita mo naman kasi na naka-earphone ako, di ba? Pasensya na po. Nakahanda na po yung kotse sa may labas. Talaga? Oo, nandun na po sa labas. Hindi yun ang gusto ko. Ang gusto ko, pumasok ka rito. Pumasok ka na. Sige po. Bilisan mo. Isarado mo kaagad yung pinto. Bilisan mo. Alam mo naman, nagbago na kasing isip ko. Tungkol kay Gianna? Yung pagpunta ko sa opisina, ang sinasabi ko, Sige po. hindi ko kailangan ng driver, pero kailangan ko pa rin ng tulong mo. Sandali, hindi mo masyadong mainit dito sa loob? Ang sabi ko, kailangan ko pa rin ng tulong mo, Benito. Gusto niyo ba ng maiinom? Kung gusto niyo, dadala kita rito ng maiinom sa loob. Lalabas lang ako para kumuha. Hindi ko kailangan ng maiinom. Dito ka lang. Kung ganoon, makakain na lang. Ikukuha na lang kita ng salad o hindi kaya tinapay? Sabihin mo nga sa akin kung sino ang gusto mo sa aming dalawa ng Italiana. Huh? Ay, hindi yan. Ayoko nang Ganito? murahin. Gusto ko yung O, ito. malalaking hipon. Yung palagi kong binibili sige, sa'yo. titignan ko lang dun sa may likuran, ha? Ay, si Manong naman, parang Binibigyan ko bago lang ng kita. bago. Alam mo naman, Ay, suki mo ang na bait ako naman ng ng hipon baby eh. Hindi, Ay, Livia, kumusta ka na? Hoy, Adela, ikaw pala yan. Ay, ang cute naman ng baby na dala mo. Ay, maraming salamat. Talagang napaka-cute niya. Pero paminsan-minsan pinahihirapan niya ako. Pero bakit ikaw nag-aalaga? Kasi may trabaho ang mama niya. At saka, bakit ko naman pababayaan ang sarili kong apo? Ay, Livia, ganun talaga tayo mga lola. Gusto ko lang naman na magkaroon ng masayang buhay ang anak ko. At mawala ang mga problema niya. Tama ka dyan. Ay, siya nga pala, yung baby. Siya ay... Apo ko siya. Kay Diana. Kay Diana. Sa tingin ko hindi dapat natin papasukin doon si Gael. At bakit? Nagsiselos ka sa kanya? Gusto mong masolo si Pedro? Hindi ka pa rin makamove on dyan, no? Naiirita na ako sa'yo. Aminin mo na ang totoo. Pero sinabi ko na nga sa'yo, hindi totoo yan. Gagawa ako dito ng eksena kapag hindi ka pa umamin. Hindi ako aamin sa isang bagay na hindi naman totoo, Osvaldo. Hindi mo ako maloloko, Sonia.
Siguro sa likod ng isip mo, natutuwa kang isipin na may relasyon na kami ni Pedro na itinatago lang namin sa'yo. Tama ka. Pero bakit? Para may alibay ka sa ginawa mo. Huwag kang magkakamaling sabihin yan. Talaga? Wala namang masama kung sasabihin ko yon. Aminin mo na sinubukan mo ngang patayin si Pedro. Kapag ginawa mo yan, malalaman ng buong pamilya ang relasyon niyo ni Pedro. Walang katotohanan ng sinasabi mong yan. Kaya naman hindi mo ako matatakot. Mag-isip ka. Dahil mawawala sa iyo ang lahat ng luho mo sa oras na malaman nila ang relasyon ninyo. Anong gusto mo? Manahimik na lang ako kahit na alam kong ikaw ang may kasalanan dahil tinangka mong patayin si Pedro? Ano sabi mo? Teka nga, bakit ba ang kulit mo? Sinabi ko na sa'yo kalimutan mo na muna yan dahil may iba pa akong problema na kinakaharap sa ngayon. Pero mahalaga rin ang nangyayari dito. Sige, pagbibigyan kita. Sabihin mo sa akin, anong nakita mo? Nakita ni Sergio yung dala kong mga dokumento. Nakita niya. Oo. At tinatanong niya rin ako. At sa palagay ko naman, hindi mo naman sinabi sa kanya ang totoo. No, syempre naman hindi. Sinabi ko sa kanyang hiningi sa akin ng notaryo yon pero hindi ko alam kung naniwala siya sa akin. Pabayaan mo na siya. Ganun lang si Sergio. Madaldal pero wala namang kwenta. Sigurado ka? Oo, maniwala ka sa akin, Federica. Sige, magkakalka lang ulit ako. Wag mong gawin yon. Utang na loob, tumigil ka muna ngayon. Dahil baka magsuspecha ang mga tao dyan sa ginagawa mo. Ikaw ang bahala. Nasa iyo ang mga dokumento, hindi ba? Aha, yes. At may kopya na rin ako. Itago mo lang yan at huwag kang gagawa ng kahit na anong kakaiba. Kumusta si Pedro? Okay naman siya. Mabuti naman. Mamaya na lang. Diyos ko. Sir Pedro, masaya ako makita na okay na kayo. Hindi tulad kanina na parang naghihingalo na kayo. Alam mo ba, gagaling ka na raw, sabi ng doktor. Yun ay dahil sa tulong ni St. Biagio, tama ba? Sir Pedro? Fiorella. Ciao, Sir Pedro. Fiorella. Dito ka lang pakiusap. Oo, syempre dito lang ako. Hindi kita iiwan. Mahal kita. Mahal kita. Mahal kita. Mahal kita. Mahal na mahal din kita, Sir Pedro. Talaga? Magpahinga ka lang muna. Ano? Magpahinga ka. Fiorella. Huwag mo na munang pilitin na magsalita. Lumapit ka sa akin. Malapit na ako. Lumapit ka pa. Ikaw ang babaeng pinakamamahal ko. At ayokong umalis ka sa tabi ko, Fiorella. Ano yun? Habang buhay. Habang buhay, Fiorella. Pasensya na, Sir Pedro. Habang buhay. Sa tingin ko, hindi yun pwede. Hindi tayo pwede magsama dahil... Bakit? Dahil...
Ano bang nangyari? Sige na, Osvaldo, sabihin mo na. Alam kong isang araw akong mananalo sa puso niya. Ay, Gianna. Dahil mahal kita, Fiorella. Mahal din kita, Sir Pedro.